Hello guys! Welcome to DDSI. Ngayong araw, meron na naman po tayong bagong graduate from Cavite. Here's Ma'am Abby. Hi Ma'am Abby! Hello po. Ma'am Abby, can you please tell us more about yourself? I'm Abigail Fabic, CPA. I am a mom of two boys. One is 7 years old and one is 2 years old. Currently working po ngayon, ma'am, as a CPA. Kaka-resign ko lang actually. So, oo. So, prior TDSI, meron ka na po bang background sa trading? And how was it? Prior sa TDSI, noong 2019 po kasi, yung me and my husband, nag-open kami ng account. So, it was initially for investment purposes lang dapat. But since ako yung nag-handle ng account, nakikita ko yung, namomonitor ko yung mga stock. So, during that time, nauso yung mga mga nagliparang stocks nung time na yun. So, sinubukan kong mag-trading. Nung umpisa medyo okay pa. Nagkakaroon ako ng mga gain. But eventually, since wala akong solid foundation sa trading at saka sa mga strategy, nagkaroon din ng mga losses. Tapos, 2020, nung nag-join ako sa Traders Lounge pa noon. So yun, from there on, na-learn ko na po yung mga strategy ni ma'am. Tapos, 2021 naman, nung nagkaroon ng TDS mentorship si ma'am, nag-join din ako doon, but unfortunately, hindi pa ako makakagraduate doon. Bali, Ma'am Abby, dito na rin, sabi mo nga po, di ba, your TDS member din po. So, doon mo na rin nalaman yung ating program na TDSI. Opo, nakaka-receive ako ng email from ma'am, tapos doon ko na, hindi ko kasi madalas mabasa yung mga email. So, pero doon ko na learn yung about sa TDSI natin. Kailan ka naman po, ma'am, sumali dito sa ating TDSI program? Actually, hindi ako nakasali sa first batch. Kasi late ko rin nakita yung mga email. Tapos nung nakita ko siya, parang patapos na yung enrollment. Hindi na rin ako masyado nakapag-isip kung sasali ba ako o hindi. So, I was hoping nung time na yun na sana mag-open ulit ng second batch. And fortunately naman, nag-open ulit. So, sabi ko, pag nag-open ulit, mag-join ako sa second batch. So, second batch na po ako naka-join ng TDSI. Bali, Ma'am Abby, what were your expectation upon joining TDSI? Kasi tuwing may mga ganitong program si ma'am, yung mga mentorship, at saka yung mga, parang yung mga master classes niya, talaga siya, comprehensive talaga siya. So, parang hindi ka talaga magdadalawang isip na sumali. Kasi talagang yung learnings niya doon, madami. Talagang in all aspect of trading, marami ka talagang matututunan kapag may mga ganitong mentorship na ino-open si ma'am. So kasi sabi mo nga, you're part of TDS before, so talagang na-experience mo na kung paano yung way ng pagtuturo ni ma'am. Kaya nung nag-book talagang tumali ka na. Yes, medyo madami pang assignment dun sa TDS compare dito eh. Pero mas maraming live trading talaga dito kasi sa TDSI. At para sa'yo ang TDSI? Bakit napasali ka? Kumbaga dito sa TDSI, since since more on live trading, sasanayin ka talaga dun sa sa emotions mo, kung ano yung ibibigay sa ni market, kumbaga kung loss.
At kung win, hindi ikaw yung may gawa nun, kundi si market talaga. Parang dito talaga sa TDSI, ito yung ano mo it's your own personal trading experience talaga. So ma'am, can you tell us about your experience as a TDSI student? Experience ko, since TDS member ako, medyo masunurin ako dito sa TDSI. Hindi ako masyadong nagpasaway dun sa mga trading rules ni mama, no. Talagang medyo may conscious effort ako para sumunod talaga. So, ayun, hindi naman ako nagkaroon ng mga sobrang laking losses kasi nga masunurin ako ngayong TDSI ako eh. So, ayun, medyo okay naman siya. Kaya lang hindi lang talaga ako inabot nung sa first set na para makagraduate. So, sa second set na ako nakagraduate. Ano naman ma'am yung mga activities nyo inside the program? Sa loob ng TDSI, more on live trading, tapos email si ma'am. Lagi yan everyday, may mga YouTube kang papanoorin, tapos may mga email na isisend sa'yo lagi. Parang email to remind you, no, sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. Sakto yun eh, yung mga laging email ni ma'am, sakto yun kapag may mga pinagdadaanan ka. Tapos yung live sessions, no, with Ma'am Lioness. Ito yung maganda dito sa program natin kasi yung live sessions, kamustahan kung ano yung nangyari sa'yo for the whole week. Tapos kapag may mga questions ka, nasasagot dun sa live session natin. What are the 3 best things naman po ma'am being a TDSI student? Para sa akin, yung 3 best thing para sa TDSI is yung number 1, yung mentorship itself at saka yung support system. I think, this is one of the best mentorship that you will ever experience. Talagang may nakagabay at nakaalalay sa'yo. Tapos, kasi usually may naka-assign sa yung mga RM, relationship manager. So, pwede mo silang kausapin pag may mga pinagdadaanan ka. So, ito yung maganda kasi makakausap mo sila sa mga pinagdadaanan mo at sila yung taong nakakaintindi, no, at nakakaunawa dun sa pinagdadaanan mo, especially when you're dealing with a lot of losses. Pwede mo silang kausapin at nandiyan naman sila para gumabay at nakaalalay sa'yo. Pangalawa, strategy. Yung strategy kasi ni ma'am parang dinesign talaga siya para hindi ka maipit, masunog, or ma-wipe out, no? Since importante na tumagal tayo dito sa mundo ng trading, tingin ko importante na we have a strategy that will help us stay in the game for a long time. And tingin ko ito yung strategy na to, si Ruth. Third, yung ma-acquire mo, makaka-acquire ka ng discipline at saka emotional toughness. Yung discipline kasi, feeling ko kapag wala ka nito, mahirapan kang makarating dun sa dulo ng trading journey mo. Parang discipline sets you apart from other traders, no? Kasi minsan, if wala ka talaga nito, you tend to resort sa revenge trade, lalo na kapag nagdi-deal ka sa maraming sunod-sunod na losses. Naisip mo, babawiin mo agad yung talo mo. So kung wala ka nito, mahirap, no? You have to have discipline and self-control. Yung emotional toughness naman, matututunan mo rin dito kasi tuturuan ka talaga na-embrace yung losses. Tapos how to deal with the losses properly. Tapos kasi it's essential na we trade objectively at saka with no emotion talaga para yung trade mo maging maayos. So, agree naman talaga ako sa iyo, ma'am, na kailangan talaga, di ba, na yung disiplina dyan. Kasi kahit gaano kaganda yung ginagamit mo strategy,
kahit gaano ka-effective, kung ikaw sa sarili mo, wala ka talagang discipline, di ba? Na i-follow siya, baliwala yung strategy Opo. na gagamitin. Mahirap talaga. Sabi ko nga, it sets you apart from other traders. Talagang tingin ko yung discipline talagang matututunan mo rito sa mentorship na to kasi more on live trading. So talagang tinitest talaga ng market yung disiplina mo sa sarili mo. Hindi ka ba natakot, ma'am, pumasok sa international market? Kasi you're from local market for 4 years and ngayon, hindi ka ba natakot na mag-trade sa international or mag-try sa international market? Actually, nung una parang medyo may agam-agam pero sinasabi ko nga, mentorship naman to ni ma'am. So, may nakagabay talaga sa'yo. So, yung una medyo nakakakaba, parang syempre iba na to, dollars na yung usapan. So, medyo kinakabahan but eventually, nakaraos din. Kasi nga, nandiyan naman si ma'am lagi at saka yung mga RM, laging naka-support at naka-guide sa'yo sa lahat ng gagawin namin. How about your schedule, ma'am? Hindi ka po ba nahirapan sa pagtitrade mo dito sa global market? Actually, medyo nahirapan din ako sa schedule kasi nasisingit ko lang talaga yung trading sa umaga hanggang medyo pahapon. Tapos, kasi ang hirap mag-scalping kapag hindi mo talaga siya natutukan eh. Talagang kailangang nakabantay ka dun sa hawak mong pair. Tapos, pagdating naman kasi ng gabi, medyo pagod na rin. So, bihira po talaga akong nakaka-trade ng gabi. So, yung mga trades ko, most of my trades, usually po yun sa umaga, sa Tokyo NCD session madalas. Ano naman, ma'am, ang kinagandahan po nitong global market compared dito sa local market? Ang maganda sa global market, endless yung opportunity to trade at saka yung earning potential kapag marami ka lang time and resources talaga, malaki yung earning potential dito sa global market especially dito sa forex. Talagang very liquid yung yung market niya. Ma'am, can you tell us about dun sa mga trades that you made? Yung mga talagang di mo makakalimutan ng mga trades na ginawa mo. Nahirapan ako nung first 3 weeks nung start nung natin program. Lagi nga akong sa inyo. Naka-chat sa inyo noon. So, talagang nanibago pa ako dun sa lahat ng learnings sa lesson na tinuro. So, nag-a-adjust pa talaga nung first 3 weeks. Tapos, kumbaga nasa adjustment period pa, tsaka nasa familiarization stage pa nung strategy. But, as we go on more live trading, medyo naka-adjust na, So, medyo madali na lang ng kaunti yung mga trades. Tapos, ayun, naka-adjust na doon sa mga kasi naman gradual naman yung sa amin ni ma'am doon sa live trading, yung pag-guide niya sa amin kung paano mag-trade. Nag-start kami from small lot size hanggang sa lumaki na siya. And then, ayun, nagtuloy-tuloy na rin yung pagiging familiar dun sa strategy. Ano naman, ma'am, yung pinakamalaking winning gain mo at pinakamalaking loss mo? Winning gain? Siguro in a week nasa 50 lang siya. $50. Tapos yung loss naman, kasi nga may conscious effort ako para hindi ko maabot yung kilos natin for the week. So, yung malaking loss ko, actually nanggaling siya sa swing trade ko. So, mga 20 siguro yun, $20. Pero pag nag-scalping, konti lang hindi ako masyadong nag-loss ng malaki kasi kumbaga, kahit loss ka for the whole week,
Pumapantay Nababawi. lang yung, yes, pumapantay lang po yung gain or loss. Kaya hindi siya masyadong lumalaki. So talagang kailangan talaga alamin mo lang kung saan ka mas kampante. Kasi iba mas kampante sa swing, yung iba mas kampante sa scalp. So depende talaga sa isang trader. Kaya kailangan alamin nyo kung saan kayo mas kampanteng mag-trade. Kung saan kayo mas fit na mag-trade. Yes po, Pero totoo ma'am, yan. nakita mo ba yung mga several losses na yung sunod-sunod na losses before? Ay, opo. Nagkakaroon din naman ako ng sunod-sunod na loss. Kapag nangyayari sa akin yan, ang ginagawa ko usually, nagpapahinga ako ng isang araw. Halimbawa, Monday, sunod-sunod yung loss. Talagang umaatake yung loss na yan minsan sunod-sunod. So, minsan ang hirap talaga niyang i-deal. Ang ginagawa ko po, nagpapahinga ako ng isang araw. Hindi ako nagtitrade for a day. Tapos, saka na lang ako babalik, kinabukasan na. Yun yung parang, parang magkakaroon ako ng reset, kumbaga. I-reset ko yung isip ko at saka yung puso ko para sa panibagong araw ng trading. Kumbaga para hindi na maapektuhan yung emotions mo pagdating sa susunod na trades mo. Opo, kasi ang hirap na doon sa checklist kasi ni ma'am, hindi ka pwedeng mag-trade ng magulo yung isip mo, hindi hindi stable yung emotion mo. Kailangan bago ka makapag-trade, mag-start ng trade, kailangan yung checklist ni ma'am, naka-check lahat yun, naka-yes, no? Ano naman ma'am yung mga mistakes na nagawa mo dito sa pag-trade mo and paano mo siya na-overcome? Mistakes, since masunurin ako, Miss Yuki, bihira talaga. As in, yung mistakes ko, hindi siya yung mga ganun kalaki, no? Siguro, twice nangyari sa akin yung instead na buy, na so short ko. Dalawang beses nangyari sa akin yung kasi nga, minsan, hindi mo maiwasan, nag-switch ka nung time frame. Sa time frame, hindi naman parehas yung signal nila. Halimbawa, 1 minute, 5 minutes, hindi sila pare-parehas ng signal. So, instead na, halimbawa, sa 5 minutes ako nakatingin, nakabuy, pero dapat na short ko. Mga ganong mistakes yung usually nagawa ko nung nag-trade ako. Tapos, yun, since mali ka na ng pagpindot, kailangan i-exit mo na rin agad yun. So, automatic, loss agad yun. So, yun yung mga automatic na i-deal mo talaga na loss na to kasi mali ka nga ng pagpindot. Yun yung mga usual. Tapos, yung ang tawag dito, yung medyo nalilate ako minsan ng pag-exit. Kasi minsan ang bilis din nung galaw nung ang tawag dito yung break. So minsan yung nalilate lang din ako minsan ng pag-exit. Bali ma'am, kadalasan naman pala ng mga mistakes na nagagawa mo is parang mga newbie or talagang mga baguhan na mistakes lang na instead na maglolong, short mo. Opo. Mga common mistakes lang din talaga ng mga nag-uumpisa pa lang talaga sa pagtitrades. Opo, kasi talagang sumusunod ako talaga dito sa program natin. So for you, Ma'am Abby, was trading hard? Medyo po sa umpisa mahirap naman talaga lahat ng bagay sa umpisa, pero kapag nakasanayan mo na at saka araw-araw mo nang ginagawa, medyo tumadali na rin siya. So it's just yung knowing about yourself at saka kung kailan ka komportable mag-trade. Yun lang siguro yung technique para mapadali yung pagtitrade kasi kapag pinipilit mo naman na mag-trade dun sa hindi ka komportable yung oras at mahirap din. So you have to know yung
sarili mo din para alam mo kung saan kailan at kung saan ka komportable mag-trade. What was the hardest part of your trading journey, ma'am? Ano po, tingin ko yung time. Kasi pag sa umaga, Miss Yuki, yung galaw yung mga pair sa umaga, medyo mabagal. Talagang, kung mainipin ka, mahirap ding mag-scalp. So, talagang mag-iintay ka ng mga ilang oras bago ma-exit yung isang pair. Ang time kasi nga, pagdating ng gabi, napapagod na ako. Hindi ka na makapag-trade kapag pagod na. Tsaka maraming iniisip. So, yun lang. Gusto ko lang i-try minsan yung mag-trade sa gabi. Kaya hindi ko nga nagagawa masyado kasi pagod na pagdating ng gabi. So, yun lang siguro yung time. Pero pag sa umaga, okay rin naman minsan. May mga instances na mabilis din yung galaw ni market. Pero if talagang gusto mo ng kumbaga yung adrenaline rush, sa gabi ka talaga magtitrade. Mahilig ka sa mga aksyon at yes, opo. Sa gabi kasi yung medyo magalaw na talaga yung mga pairs at saka mas marami yung pwede kang pasukan dun sa gabi. Ngayon, madaling araw yata yun. Yes po. Kasi meron tayong mga time na talagang kung kailan active yung mga pairs. Opo. Kung kailan sila naka-open. Okay. Yes. So ngayon, Ma'am Abby, how does it feel na finally, after 2 sets, ngayon po ay graduate ka na? Actually, I'm very happy po talaga. Kasi, before ako nga sumali dito sa TDSI, parang medyo naging little motivation ko na hindi ako nakagraduate dun sa TDS. So sabi ko, pag sumali ako dito sa TDSI, kailangan makagraduate ako. So parang may kaunting pressure sa part ko na galingan yung mga trade, kaya lang wala rin naman sa control mo yung result ng trade. So si market pa rin yung magde-decide ng results ng trade mo. So talagang sinet ko yung mind ko na kahit medyo mahirap yung time, susubukan ko talaga na graduate dito sa TDSI. And fortunately naman, after nung second set na, ayun, nagkaroon na ng gain. Kahit hindi siya yung ganun kalaki, but nagkaroon naman ng gain. So, di ba, ma'am? Talagang pag gusto mo, may paraan, di ba? Dahil gusto mo talagang graduate dito. And tingnan mo naman, di ba? Opo. So, ngayon, ma'am, na-graduate ka na nga ng TDSI and sabi mo kahit nga maliit, at least gain ka pa din. At nakita mo naman talaga na yung... Actually, hindi talaga na naggalaw yung yung capital. As in talagang hindi siya yung bumaba doon sa level nung below ng capital ko. Talagang steady lang siya. Kaya lang hindi rin talaga pinalad nung first set na magka-gain. But yun nga, yung second set lang medyo maganda-ganda na yung mga bigay ng market nung second set. Ngayon, ma'am, sabi mo nga, di ba, na-protect mo talaga yung capital mo, may konti ka pang gain, and nakita mo naman kung gaano yung program natin. Will you recommend TDSI sa mga family members, colleagues, friends to be part of TDSI? Definitely po, yes, no? Talagang kung meron silang mentorship na hinahanap, kung gusto nilang mag-trade ng global market, siguro ito na talaga yung mentorship na yun, no? Kasi from start to end, nakagabay sa'yo si ma'am at saka yung mga RMs. Tapos, yung learnings mo talaga madami. And talagang yung discipline and yung emotional toughness mo madedevelop talaga kapag sumali ka dito sa TDSI mentorship natin. Ano naman, ma'am, yung final message mo po sa mga kapwa natin traders
na gusto rin pasukin o matry ang global market? Kung gusto nilang itry yung global market, kung wala talaga silang knowledge about global market, ito, sasali talaga sila dito. Talagang, hindi naman pipilitin, ano, talagang ito yung kailangan nilang puntahan para ano sila, naka-align dun sa goal nila kung may goal sila para mag-trade ng matagal sa global market. Magjo-join sila dito sa mentorship natin. Thank you so much, Ma'am Abby, for sharing your experience dito po sa ating TDSI program. We're so proud of you po na finally nakagraduate ka na, di ba? Parang yung frustration mo na hindi ka nakagraduate ng TDS is na-achieve mo dito at global market pa, di ba? Opo. Thank you din po. Thank you din po sa inyo kay ma'am at saka sa inyo ma'am, sa lahat po ng bumubuo ng TDSI mentorship natin. So thank you so much po, ma'am, and congratulations po ulit. Thank you po.